good message of the song, amen. And that's what we need. Having the Lord take our hands and leading us on, amen. What kita kay balo sa mga agianan sa kinabuhi. But if we allow ourselves to be led by the Lord, atong tugutan na kita pagkat malahom sa Ginoo, then even how turbulent or chaotic life may be ahead, we can have peace and harmony sa tuwang kinabuhi because the Lord is the Lord of peace. Amen. Manito ba tayo ng palihog? Open your Bibles with the Hebrews chapter 2. Hebrews chapter number 2. And then verse number 1. Wala ko na-announce kanina na tayo na nga itong Lord's Supper karong gabi. But we are glad that we came back. So, we can once more, be in remembrance of the great sacrifice of our Lord Jesus Christ by offering His body at the cross so that we can all be saved. Hebrews chapter 2 and then verse number 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. The Lord bless His word. Heavenly Father, we thank you, God, Lord, that we can still have you with us, God, Lord, this afternoon. That sa imong grasya, sa imong kaluoy, niaghapon kami sa imong panimalay, makapadayon sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamaturan. We ask for your help, God, Lord. We are people in need. In need, O God, Lord, of your guidance sa mong kinabuhi. In need of your protection. In need of your blessings. In need, O God, Lord, of your provision. Salamat, Amahan, nga na mong pulong, pinagis mong pulong, among masaktan, masayran ang imong mga kabubuton kanamo. Lord God, I pray that you be glorified and magnified, O God, Lord, to your word this afternoon. Help us, O God, Lord, to take heed of your solemn warnings sa mga Ginoo, Lord. Taliwala sa pagkinabuhi ng kalibutan. In Jesus' name I pray, Lord God. Amen, Lord. Amen. Look at, when you look at the book of Hebrews, the key words, so that you can understand everything that is being said in that chapter, in that book, are better and superior. Kini mga words bitaw na mas maayo o mas labing maayo. It is very much better to be a Christian than not to be one. Amen? Magkalisod naman lang yung kinabuhi. Mas maayo nga Kristohano. Amen. Magkaguliang magyud ang kalibutan. Mas maayo nga Kristohano. Amen. Mga matay magyud ta. Mas maayo na mga matay ta nga Christian ta. Amen. Amen? Amen. You know, it's better to be a Christian than not to be one. Ano naman? Because God has so many better things in store for the Christians. Daghang mga maayong butang na gitagana ang Diyos para sa mga Kristohano. Pero, bantayan po nato, tungod kay kitang mga Kristohano,
are constantly in danger of losing dili ang atong kaluwasan kay di man yun na mawala. Amen? Amen. But we are in danger of losing the reward that God promises to those who follow on to know Him and to be faithful to Him. Mawala ang atong reward. Not only ang atong reward, but also mawala ang atong rejoicing. Amen? Mawala ang atong kalipay sa tuang pagka-linuwas. No? And moreover, mawala ang atong usefulness diya sa Ginoo. We are in danger of that. Namiligro ta anak. Daghang kung kailangan faithful, pero karon dili na faithful. Daghang kung kailangan pastor, karon wala na nagpastor. Daghang kung kailangan mga Bible student kanadto, gitawag ko sila sa Ginoo, pero karon wala yun nakalagad sa Ginoo. Why? Na biktima no sa mga peligro sa Kristohanong kinabuhi. The Christians can be careless and neglectful. Muna yung problema na ito mga Kristohanon. Mahimutang careless, kunya mahimutang mapasagaron o mahimutang neglectful. Kanabang dili na nato mahatagan bitaw tama o tukma nga bili ang ato ang pagka-Kristohanon. It's very important nga tagaan yun nato sakto nga bili nga kita luwas, nga kita anak sa Dios. Amen? But we are in danger of that. Mahimutan careless or neglectful. And because of that, we fail to progress or to grow, or we fail to fulfill sa plano sa Diyos, sa purpose sa Diyos, amen? Nga gi-provide sa Ginoo para sa mga Kristohanon. Muna nga, doon ay exhortation ng Ginoo sa Hebrews chapter 6 verse 1 about kaning gitawag nga spiritual maturity. It is not possible for a truly born again child of God to fall away and be lost. Di ko na mahitap ko na. Amen? Why? Because ang Kristohanon, ang magtotoo is eternally secure. Amen? We are eternally secure for 7 reasons. Una, because of divine redemption. No? Ang Diyos mo ay nagluwas na to. Amen. Ang atong kaluwasan, dili tungod sa atong kagalingon, dili tungod sa atong nahimo, dili kita'y nagluwas sa atong kagalingon. Ang nagluwas na to ang Diyos. Amen. Amen? Amen. So, timana na ito na. Ikaw, because of the completeness of Christ's redemptive work. Muna itong mensahe ng puntang. Ang salvation sa itong Ginoo is full, free, and forever. It's so complete, may igsoon, higpit kaayo kini. Mao nga doon na kita'y eternal security. In Hebrews chapter 1, and then verse number 3, if you care to look, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins. Amen? Siya mismo, si Jesus Christ, purged our sins. Kablita rin na ito, kumain laki ko di mo daw na.
Ganina si ikag dula, karon si ikag kato. Dili ka tuwa ko. Mga nagtubo ka ni simbahan nga. Dire. Ana, bukhag yun ang imong mata ha. Bukhag yun na. Purge our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. So si Jesus Christ may nagluwas na to. Amen. And the Bible said, it's complete. Amen? It's complete. Go to chapter 7, verse number 25, in the book of Hebrews. Chapter 7, verse number 25. Kuyawan ako mo, watching kamot na anak ko ba na anak ko kamot eh. Damo kayo niya kung tulo balaway ba. Marami tao sahay nga, kana makiklamanon mo na ako, ikuman-mana lang ko kayo. Malawayan niya mo na ako. Kinira ba akong laway biya, makaayo. Pero bantay na ko anak ay naghahapon, sa ko'y tabuha kagahapon nga, nagpalit ko o manok sa 7-Eleven, pagkakto ba? Kaya di naman may kaluto, mapalit na lang ka ng manok. Palit ko manok, o kumpiyansa kayo ko sa pulsita ng kisudlan, paglakaw na ko, nag-isip itaw na, pagkagisi, nahulog sa yutaan, sa siminto ang kato, mga sudlanan, ano ba? Naabli ang sudlanan. Pagkaabli sa sudlanan, may kanik wala diligid sa siminto ba? Nagyapon sudlanan. So wala siya dinapat sa siminto. Limpyo gyapon. Ana, ang problema kay tulog ka buong kiri, iduol mo na yun. Pagkano, kakita kiri ba, uy, fried chicken! Pagduol sa iri, nakalimot ko ba, may gano'n ako pa ako kabrasi sa iri, kalimot ko, ako gialsa, naanan, uy, gianan, iri, naanan ako iri ba, naalsa. No, berarti wam sa siya masakitin, inaanan man ako. Pero, ning saka, bito na yung ikot niya, Muana sa manok ba? Ikaw, pagkalam to na pala. Kaya karon, sing gabi, isip ko na muna ba? Kaya pagpanood to, nikaon ko, nagkinamot ko. Sigo na nakapamunaw ba ko sa pagkamot? Or nakapangulkuhol ba ko sa kaya sa diyan pisakyanan, alkohol yung kamot ka na ipan. Pag alkohol niya, hindi man kayo daghan ng ano na ko. Nalukog ba ka na ko kamot? So, kaon ko, kusunan ako. Tapos tanong niya, na-atoy rabis ang yun. Rabis ko, siguro na, makarabis ba na? Kasi na, waka na paakal siya. Hindi. Ay, salamat. Kaya, makarabis. Na. May ganit luwas. 7:25. Wherefore, he is able also to save them to the uttermost. Amen? Amen. The word uttermost, complete. Amen? Amen. Complete, full. Sa kinatibukan. No? Bisan sa pinakasukan. In chapter 10, verses 10 to 14. You know, if you look at, if you listen to me preach, as much as possible, I do not go to other books. Kaya bang, gusto na ko nga naarat at ihanapita so that you'll understand everything about in that book. Here in the Bible, by the which we will be all sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once more. Amen. Once lang, once. Di na yun na usbon pa. Amen. Di na yun na. Anong di naman usbon? Kumplito man. Hingpit man. Sakto na. Once and for all. Tapos sa verse 11. And every priest standing daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after had offered one sacrifice for sins forever. One sacrifice for sins forever. Sat down on the right hand of God. Once ganing ang lingkod na, basta mag-isgot na kanyang Bible o lingkod,
But pasabot na, humana ang iyang trabaho. Kompleto na ang iyang trabaho. Nilingkod siya. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Verse 14. For by one offering, he had perfected. Di ako na. By one offering, he had perfected forever them that are sanctified. Dalo ka na. Mawala pa na yung salvation na. Di na mawala. Amen? Amen. Ikatulong na rason, because salvation is of grace. Grasya ang kaluwasan. Dili sa atong binuhatan. Kung sa atong binuhatan, posibleng mawala. Posibleng makumpleto. Posibleng wa na ito nadawag. Basig nagtuurat ang naan to, pero wa di ay. Kaya nga no, ang ato ang binuhatan, dili man hingpit. Pero salamat ng kaluwasan, grasya. Amen. Kompleto, hingpit, wa na ito trabaho pero hingpit, kompleto. Nga naman, kay iya man sa Ginoo. Iya ni Kristo, gihatag sa tuwa. And then, number 4, because of the eternal nature of salvation, everlasting life biya. Amen? Ng eternal. And then because of the clear promises of the Scripture, because of the believer's union with Christ, and number 7, because of the work of the Holy Spirit, which is eternal. So, dili posible or imposible nga ang usa ka luwas mahulog unya mawala ang iyahang kaluwasan. Now, in connection with this, si Apostol Pablo, I believe si Apostol Pablo ang writer ng Book of Hebrews. Si Apostol Pablo mga igsoon, give 7 warnings to Christians. Doon na siya 7 ka mga pahimangno. Luwas ta, amen? 7 reason na luwas ta. Pero doon na siya 7 ka pahimangno sa mga Kristohanon, nagpahimangno siya kanato ang mga Kristohanon, nga kung careless ta, kung disobedient kita, wala dili kita mutubo sa tuwang Christian life, duha ka butang ang mahitabo. Kung di nato ni tumanon, kung di nato paminawon ng mga 7 ka warning sa Ginoo. Una, ang mahitabo, makaangkon ta sa kastigo sa Ginoo. Amen? Amen. I-disiplina ta sa Ginoo. Kanang kastigo, disiplina. Chastisement. I-correct ta sa Ginoo. Amen? Itugot niya nga dunay dili maayo nga mahitabo kanato so that makaamgo kita, makamatngon kita, o maghinulsol kita, mag-usab kita. Unya, mo desider ta nga mubalik sa pagtuman o pagmatinud-anon diha sa Ginoo. So doon na siya ay chastisement, disiplina. Muna usahay, muna itubag ngano nga bad things happen to good people. Okay, even though how good we are, pero ang atong good is not enough. And sometimes we think we are so good nga nagpatuyang na lang punta sa atuang kamaayo. Amen. And kada po atong pagka-disobedient. Klaro na kayong gisulti sa Ginoo, klaro na kayong gusto pasunod sa Ginoo, klaro na kayo ang sugo sa Ginoo, klaro na kayo ang kabubuton sa Ginoo, di lang gihapon nato sundon. Naalang gihapon tay kaugalingon ato. Amen? Kana bitaw maminyo ka believer ay kastigo na sa Ginoo. Kastigo na sa Ginoo. Na di pag yun ang mao, makahilak, mag-hilak-hilak pag yun ka. Kana bitaw di ta mo simba, kana bitaw mawawatay kalipay, watay kitagbawan, walay pang direksyon to kinabuhi, weak kay tas tong Christian life,
No? Atong mga decisions, wa magkadimaon. Na tapos ang atong associations, atuyang lang. Bisag unbeliever, maminaw ta sa unbeliever, maminaw ta sa sultan, sa awang, sa hulhog sa unbeliever. Kalinta nato ang pulong sa Dios. Sultihan ka sa sakto, sa maayo. Ang imong sundo ng dili maayo ay makatilaw ng pagkastigo sa Ginoo. Makaguol ako, mag-uol jud ko aning Christian bitaw na masultihan bitaw nimo sa sayo. Di na hinuon mo simba. Di hinuon mo simba. Kunya magdala pa. Pero may mayan na itong ni aging simana o ni aging Huwebes. Pero wala mo simba. Kanya, kunapay kuyo. Lain. So, the thing is, makaguol na. Kaya malo magbuka. Dili, wala ko naguol nga base no, kanina na sila membro dire, o sila. Ang ako nag-uulan sa ilaha ba, personal. Kaya kabalo magugagong sa ipadulungan na. Kaya balo magugagong sa ipaingnan na. Amen? Amen. Dili biyagin mayo. It's always, a disobedient Christian always end up ugly sa iyahang kinabuhi. The way of the transgressor is hard. Amen? Di yun na sayon. Lisod yun. And then, number 2, they will lose their reward later on. Pag ang Kristohano dili maminaw sa pahimangno sa Ginoo, ay mawad-an siya sa iyang reward. Mawad-an siya sa iyang reward. So, sa iyang inheritance, iyang spiritual blessings. So, unsa man nga mga warnings na kuyaw kaayo nga atubangon sa Kristohanon kung dili niya paminawon. Una, the danger of drifting like a ship without a rudder. Kanabita, mura ka barko unya, nagalutaw-lutaw sa dagat, nga wala kay timon. Way timon ba? Way timon. Bakit sa timon? Kanabang uhatag kong direksyon sa barko. Hebrews chapter 2 verse 1, verse 2, verse 2. Ito na Bible, for if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of the Lord. Kung ang ipagsulti pa kuno sa mga mensahero sa Ginoo, tinuod yun, wag yung sipyat, di yun mapakyas. Kunya, ang tanang kalapasan, kung ang tanang pagsupak, makadawat yun o sakto nga kabayaran or ganti. Silot. Verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? The picture is of a ship that has drifted past its moorings, and this is our danger. You know, di man ini may soon. When we neglect ang mga butang sa gingon sa pulong sa Ginoo, nga may atong buhaton, may atong tumanon, may atong mahimuon atong tulumanon, mawan-an og direksyon ang atong kinabuhi. Paminaw, when we were not yet saved, ingon ang Bible, we are lost. We were lost. Munang why direksyon ang atong kinabuhi. Karon naluwas ta, na mutuman tas pulong sa Ginoo, may direksyon. Amen? Amen. But, even though we are saved, and then muundang ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo,
Muundang ta sa pagtuman sa Ginoo. Muundang ta sa pagsanong sa Ginoo. Mubalik ta sa kalibutan, mawad-an na usab og direksyon ang atong kinabuhi. Amen. Right. Amen? Amen. Mawad-an na usab og direksyon ang atong kinabuhi. Mabisan asa na lang pud ni. Mabisan unsa na lang pud ang buhaton niini. Bisan asa na lang ni mudunggo niya. Amen? And then, describe pa gini sa Bible nga muahimo ni siya mura o barko nga toss to and fro. So, una, there's the danger of drifting away like a ship without a rudder. Number two, the danger of having an evil heart of unbelief. So, ikaduha nga pahimangno sa Ginoo, ayaw pagparehas sa kabarko nga way timon. Amen? Have yourself be guided by the Lord. Nindot kayo kanta karong hapon. Amen? Take my hand. So, amen? Amen. Paggunit sa Ginoo. Amen. When we were small, di ba kita sa gagmay pata? Gunitan mo kita sa itong ginikanan. Amen? Gunitan mo kita sa itong ginikanan. Naay mga panahon nga, maglakaw ta, kuha pa ta gunitis itong ginikanan, luka pa ta. Right. Pero itong kay gunitan ta, sinapandol ta, mubitay lang ta, pero di ta maluka pa. Right. Ang nakanindot may soon is, kung gigunitan ta sa Ginoo, we are always safe and Amen. we will not get lost. Amen. Right. Di ta mawala. Amen. Ikaduha, payaw pagbaton o dautan na kasing-kasing. The evil heart of unbelief. Ayaw Jud, ingon ang Ginoo, ayaw Jud pabuta sa puntong imong kinabuhi nga dili na kaunya mutuo sa tanan nga isulti sa Ginoo. Amen? The danger of unbelief is the danger of not believing God, the danger of not trusting God, the danger of failing to take God at His word. Bot pasabot na wa kay pagtuo sa Ginoo. What is unbelief? It is like turning our back upon God. And the Bible said, it is a dangerous sin. And sin is deceitful. Nagtuo lang ka nga, nindot na, maayo na, nakalipay ni mo na. Pero di ay ang resulta sa sala, kamatayon. Amen? Amen. It leads to the hardness of heart. And when the heart is hard, it grieves God. Bagool ang Diyos. And when God is grieved, kinsa may tinubdan sa panalangin. Asa man gikan ang panalangin. Kinsa may mo panalangin. Di ba ang Diyos? Amen. Amen? Amen. Kung ang Diyos wala nalipay sa imong kinabuhi, unsa man kunoy katungod nato nga panalanginan ta sa Ginoo. Unsa man kunoy claim nato nga panalanginan ta sa Ginoo. How can we pray? How can we ask God to bless us when we are not pleasing to Him? Did you get that? Amen. Amen? Pretentious na kayo tayo kung yung the Lord bless us, tapos we are not pleasing God. God is not pleased at all ginagawa. Pretentious na kayo tayo. Not only pretentious, but presumptuous. Nagtuo ta nga panalanginan na sa Ginoo without obedience. Ha? Amen. We expect good things. We expect great things from God. When
sa atong pagkinabuhi, God is not pleased, God is not glorified. Because there is an evil heart of unbelief sa atong kasing-kasing. Tanawan ko sa Hebrews chapter 3, verse 12. Tingnan ng Ginoo. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Verse 13. Tanawa, brad. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Kaning sala makapagahin yun. But exhort one another daily while it is called today. Verse 14, brad. And for we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Verse 15. While it is said today, if ye will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. Verse 16. For some, when they had heard, did provoke, albeit not all that came out of Egypt by Moses. Verse 7. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Verse 18. And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? Verse 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. Now, Paul was not telling them na kung nagtuo ka sa Ginoo, may impyerno ka. Paul is telling them na it is very dangerous not to believe in God. Dangerous kayo nga dili ka motuo sa Dios. Right. Amen. Amen? Kay bisan gani og nakagawas, bakit kung sa ning Kristohanon nga dili matuhoon sa Ginoo? Sayo mamatay. Sayo mamatay. Kaya nga naman, ang bayad sa sala, kamatayon ba yan? Kadagan ako kaila sa'yo ng amatay. Ako gani, bulahan gani ko, nakabot ko sa sinta. Tanaw naman ba, nakabot ang si tinta ba? Amen? Ano man, papo ginapag. But simple tayo, may siya nga, lain lagi kang hair style, pastor. Kaya usahin niya akong buhok, akong hapayog din eh. Siya naman po'y makabantay. Makabantay po siya ba nga, ighapayon akong buhok din eh, ay panahon, hapayon akong buhok, balipod, siya bali na po lagi na yung buhok. Kabantay man. Dita may mong Superman man. Kaya si Superman, ang osburo ni Superman, hindi siya mailan si Superman siya, iyarang buhok. But, listen to me very carefully. Kanya niya, dili obedient sa Ginoo ay maura na ikamatay ninyo sa iyo. Pastor, grabe sa kayo. Anong lumang ka, Pastor? Kanawan, ika nangalagad sa Ginoo. Anong mahadlok maka? Di day ka obedient sa Ginoo. Anong mahadlok maka na mag-isgot patyon kag sayo? Ano man? Naday kay sala. Una, di talit di. Amen? Una, di paghinulso. Una, di balik sa Ginoo. Gusto makakamabuhing dugay. Gusto makakamutas mong kinabuhi. Pero sutihan ka mo. Pero tanaw ang nahitabo dito sa wilderness. Gikan sila si Jibat, delivered na sila sa Ginoo, nakalabang na sila sa Red Sea. O sa kuan pa, humana ang mga lisod silang kinabuhi. Ang importante lang, magsunod sila. But because of sin, the deceitfulness of sin, their hearts were hardened, that resulted to being unbelief. Di man ka na, Kristohano na kanya, unbeliever ka, unbeliever. Delikado na. Kinala ng Kristohano, dili mo lang unbeliever. Ang unbeliever, di putos pulong sa Ginoo. Ang unbeliever, di putos ka maturan. Ang unbeliever, dili mo simpa. Ang unbeliever, dili mo tithes. Ang unbeliever, dili mo sulmining. Ang unbeliever, dili manugilon sa pulong sa Ginoo. Ang unbeliever, dili mo ampo. Ang unbeliever, dili mo basa Bible. Katapos ikaw, believer ko karon. Anong panihason man mo na imong kinabuhi sa unbeliever? Right. Amen? Amen. Ang believer, di mamuyap o unbeliever. Ang believer, dili mangawa. Ang believer, dili manikas. Ang believer, dili maningilan. Amen?
Ang believer, dili na siya mo engage into premarital sex. Ang believer, dili na siya minom, dili na siya manigarilyo. Ang believer, dili siya mag-drug addict, dili siya magmaligyan drug, dili siya mag-addict. Ang unbeliever, dili masinupakon sa ginikanan. Matinahuron sa ginikanan. Amen? Mahigugmaon sa ginikanan. Ang believer, kadagamasulti nato sa believer. Right? Amen. Pero nga naman nga, ikaw, mura mag unbeliever. Ang believer, dili makig-associate sa unbeliever. Dili makig-equally yoke together with unbeliever. Pero, nga naman naman kay amigong bayon, amigong naman kay barkada nga tumboy. Ang believer, dili selfish. Pero kanang bitahoso, kanang dalo, kanang hakog, But pasabot, if you are a believer, then live as if you truly believe in the Lord. Ayaw pagbaton o kasing-kasing nga mura kag unbeliever. Amen? Amen. Believer man ka. So, imong paminawon ang giwali sa imuha. Ang gitudlo sa imuha. Amen? Ikay imo nang kalimtan, pasagdan nimo na, di nimo na imuon, katawan lang nimo, mura lang kang galingaw-lingaw, mura lang kang gadula-dula. The danger of having an evil heart of unbelief. Chapter 4, man. Verse 1. Ingon ang pulong sa Ginoo sa chapter 4. And then verse number 1. Let us therefore fear. Ang sayo sa Bible? Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Verse 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Naman ka na. Dili unta mo profit yun sa tuang pulong sa Ginoo. Amen? Amen? Amen. Believer man ta. Amen. Pero ngano nga di man mo profit ang pulong sa Ginoo sa tuwa. Kay mura tag unbeliever kagiwalihan pero dili mo tuo. Amen? Amen. Tulog-tulugan lang wala Piyong-piyongan lang. Kaya si man budak ko ni katimaan doon nga sa ano kong pasto sa unang matuong kumagwali ba. Di ba man? Ha? Tolong dia ko ganin. Amen. Number 3. Before that, let's go to that's it. Yan ang sa tagutom. Number 3. The danger of being content with spiritual immaturity. Kanang kontento na lang ka ba nga waka dito mo ba, waka ni mature sa imong Christian life. Di man ba Bible, kinahanglan yung ta mutubo, kinahanglan yung ta malikon, kinahanglan yung ta ma-rooted and grounded in the truth. Amen? Kinahanglan yung ta mo grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Nga naman, delikado ng watay buot. Ay, Kristohan na ito, watay buot. Delikado kayo na. Mapaling-paling ta na. Amen? Magawngan-gawngan ta na. Naikanta sa una na kanta na, may ka ba kung ialimahan? Kasi na kayo na ng kanta na. Paano ka ba na? May ka ba kung ialimahan? Isa-isa lang. Ikabot sa kabutagon, balinon, ay ikabot sa kahaponon, balinon ko ito. Ang ilong ay wangi-wangi. Di ba naman, ano? O, wangi-wangi ang ilong, ba na? Wangi-wangi ang ilong.
Muna, ang mahitabo sa Kristohanon nga, di mo tubo. Mo compromise na lang. Why conviction? Ha? Uyon-uyon na lang, bisag dili maayo, bisag dautan. Paulaw pa, magpahibaw nga siya Christian. Amen. Right. Ang lifestyle sa mga Kristohanon karon, kabantay ko mga Kristohanon. Ang lifestyle ko tanaw nimo ay o dili lagi ka o dili ka makakita simbahan, dili ka makadung dili ka hibawong Christian. Ay. Ha? Sa mas may pa mga Pentecostal. Kay di man nimo na matagdan baptist na pero kay bawdo ka nga dili yun siya Katoliko kay taas magbuhok. Kaya taas magsinina. Pero mga baptist, di ka kay baw kay mugbo kay mga sayat pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Pero tuwa nga pantalon. Bisag dili angay magpantalon. Ako sudayan na mo, kung angay ka magpantalon, pagpantalon. Pero naay mga panahon nga dili ka angay magpantalon, kinahanglan ka nga magsininag binabay, pag binabay yun. Amen? Amen. Ay mga lalaki. Maghubo-hubo sa sinina sa dalan. Mura na ba? Dagkog tutoy. Mura na ba putik mga akngal. Napay mga pusod. Mulingon kayo. Humuhubo pa, hindi isa sa kamot, ito pito ilok. Ayaw, kawawa niya. Tapos yung mga baptist, patakan ng pangihi. Ang mga laki, patakan ng pangihi. Amen? Pero ang kinahanglan, mahit ang gawin. Pag immature ta, ay wag yun. Atong sinultihan, dili mao. Daghang kay Kristohanon karon ay pamemorize kung mag-pass the verse ta karon ay pila ka diri mingon John 11:35. Jesus wept. Mao ra gina. Pero paistoryahan ka ng mga turba-turba nga kuan, di ba? Mayo kayo. Immature. Di masultihan dahil ka pangluon. Dahil kasilo. Masuko pa nga siya may nagbuhat o dili mayo. Gibadlong lang kay dili tama ang gibuhat, siya may nasuko. And so on. The Bible said in Hebrews chapter 5:11. Yun ang Bible niya. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Verse 12. For when for the time ye ought to be teachers. Paminaw, yun ang Bible. Maabot yun kunta sa panahon, sa atong Christian life, na kita teachers na. Makatudlo na ba kung sa'y tama ba? Amen. Makatudlo na ba tayo biya sa unsaon nga musimba ang Christian, mo tithes, mo sulwining, mo ampo, mo tabang, amen? Ministry, teachers na unta kunuta. Ye ought to be teachers, ang nahitabo noon, kinahanglan makuno kag sigihan tudlo usan. Which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Tanaw sa verse number 13.
For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Now, di man niya, but strong meat belongeth to them that are of full age. Even those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. Simple po sabot. When you are mature, you can now discern both good and evil. Kaibaw na ka, na kini maayo. Makahibaw po ka, na kini dautan. And because you are mature, you will do that which is good. You will cling to that which is good. Amen? You will incline yourself to that which is good. And you will seek that which is good. Do that which is good. Ano importante nga mature ta? Kinahanglan mature ta. Now go to chapter 6 verse 1. Balik ta 6:1. Tingnan ang Bible. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. So let us tingnan ang Bible. That's another lesson, Brad. But let us look at that. Kana na ang primero or ikaduha nga phrase, let us go on unto perfection. The perfection there means let us go on to maturity. Amen? Amen. Mumature na tayo, muhamtong natas panguna-una sa Kristohanon gawi, sa Kristohanon nga pagkinabuhi, sa Kristohanon nga pagpangalagan sa Ginoo. Napaminaw, listen to me. It's possible sa Kristohanon mong kinabuhi nga tigulang na ka pero wag gyapon ka nitubo. And it's also possible na bisan tuod bata ka pa pero you become mature. Amen. Sa imong select. Let me give you an example. Amen. Timothy. Timothy was young, pero he was mature. Amen? Amen. Tagaan na po siyang responsibilidad ni Paul. Nahimo na po siyang pastor. Nahimo na po siyang preacher sa simbahan. How's that? Because he is mature. Pero, daghang mga Kristohanon, nagingan lang si Paul diya, na mga padlumon mo sa buhatong sa Ginoo. Maulaw ta anahon. Nakita nga mature na utas Panginoon, mahimong ihimplo aron nga ang mga younger ones madasig. Anay tamo noon sa atong panahon, ang mga mature ta immature. Dili maayo nga example sa mga batan-on na Kristohanon. And that's not good. If we do not, mature, may tamo, you will be known as a slow learner. Ano yun ang Bible? Slow to learn. Quick to speak. No? Paspas kayo mo, ang baba, perting paspas ha, pero slow learner. Slow to learn. Amen. Mabito na si Pedro. Ano naman ni Pedro? Pwede paspas ang baba Pedro? Natin siya ikuan, Ako gibatong sa iba na nga, ikaw di ka kakanton. Maglisod yung ka o kanton. Kaya nag-istorya po yan ko, nanaday ka istorya. Maminaw ka. Amen? And then learn. That's the way to mature. That's Pedro. Na may istorya ang Ginoo, dahil dili Ginoo, basta dili Ginoo, dahil kayo siyang pagkarpal. Kung sa'yo na itamo. It got him into trouble, right? It got him into trouble. Nagtuo siya, strong kayo siya. Ginoo, di nyo ka nakubiyaan. Pusunod yung kunin mo. Pagpakamatay yung kunin mo, Ginoo. Nagtuo siya, inana siya ka strong. What happened? He followed the Lord afar off. Palayo siya, oy.
Kaya nga naman, kung magpaduol, mapil niya siya dapo. Kung magpaduol, masakpan niya siya kapuyog siya ni Kristo. Nagtuo siya isog siya kayo, talawan niya. Nagtuo siya strong siya kayo, weak niya. Right. Nagtuo siya strong yung conviction. Pero maura na igapon, mag-compromise na igapon. Mulay mo na igapon, i-compromise si Pedro, kung sila mag-compromise. Namalikas siya. Namalikas siya para lang na di siya masakpan, magpuyog siya sa Ginoo. Pero in the later part of John, John, tanawa. You go to the book of John. Nasingit lang nato ni Kuwalay ron, kaya nahimo nato example sa Pedro. Kung di pa to sa Pedro, ano ako mo example? Murang kinayas mga Kristohanon mga padalang iwali ni Pastor, ako yung mo example. Si Pedro napatulog doon, yun siya. Kadaga apostol ako yun. Si Thomas niya. Pero it's good because there is something that Peter understood. In the book of John. Go. Sa pangitaon ha? Pili mo matuog ka yun. Kung makita na nato. Dara. Okay. Nung dumatong nanagat si Pedro. No? Ingon dahil ingon dahil sa verse 18, no? Di ba, kumansya ingnan sa Ginoo, labis daw me, more than this. Sa John chapter 21. Tara sa verse 18, ingon dahil siya. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, when thou wast an immature, when you were not yet matured, amen? When thou wast young, thou girdest and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee where thou wouldest not. So, sabi ko, this spake he, signifying by what that he should glorify God, and when he spoken this, he said unto him, follow me. Aron, kini kapag ka-immature ni Peter atong panahon na, wala pa man mature si Peter, paingon pa si Peter sa maturity. Ingon dahil siya, tanaw dahil niya si John, pas John. Ingnan dahil niya si Ginoong Jesucristo. They turning about the disciple whom Jesus loved following, which also learned of his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayed him? Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Ingon siya, if I will that he tarry, till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ingon si Peter, ingon si Jesus kay Peter, sakto na anang imuha mga immaturity yun. Sakto na anang kada mag-agad ka sa uban, or abdol ka sa uban, or kada na ang mangampa ka sa uban. No, wa na kay lamot na. Your only responsibility now is to follow me. Follow me. Now, later, Peter matured. He understood. You know, nakasabot na siya sa kabubuton sa Ginoo niya. And Peter became a statesman for the church. So, the danger of being slow to learn, we should be teachers, but we are not taught. We are babies, we lack discernment, we should go on to maturity. Number 4, danger. So, sa ito number 1 na danger? The danger of drifting like a ship without a rudder. The danger of having an evil heart of unbelief. The danger of being content with spiritual immaturity. Number 4, the danger of serious backsliding and the failure to repent. Kanang backslide bitaw ta niya, tapos mapakyas ta o repent. Mapakyas bitaw ta o balik sa Ginoo. Ay.
palayo dito palayo. Ayaw nyo mo pagtuo nga kananaang ang atong Kristohanong kinabuhi mag-ayo rin ni automatically. Kinalandunan ni effort sa itong part. Doon ni paninguha sa itong kagalingon nga una, hindi ta makasala sa Ginoo. Ikadua, kung makasala ta, mangaytag pasaylo, so that dili mo gahit itong kasing-kasing aron nga dili ta mo backslide. Amen? Kaya mo backslide ka, lisod kayo mo balik. Right. Lisod kayo mo balik. Amen. Amen? Amen. Muna, paimatmunan ta sa Ginoo nga ayaw backslide. Ayaw tagay ang imong kagalingon o kahingayunan nga mo backslide. Makasala gani, pangayo din pasaylo sa Ginoo. Amen. Bisan kung sa kadako o kagilan o makauulaw anang salaan, isugyan sa Ginoo, pangayoy pasaylo sa Ginoo, and then balik sa Ginoo. Kapag makasala ko sa mao gihapon mo aton, balik sa Ginoo. Naabit ay provision ng Ginoo nga kung makasala ta, atong isugid atong kasalanan. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But matmunihan ing na Bible, faithful and just. But pasabot, pasayloon ka sa Ginoo justly. Kung unsa ka matinud-anon, unsa ka kasinsiro sa imong pagpangayo, sa imong kasalanan, mausab ang pagpasaylo sa Ginoo nimo. Kung gusto kang tinuod yung na mausab ka, usbon yung ka sa Ginoo. Pero kung ang imuhang pagpangayo o pasaylo, hindi ka willing magbagko, di ka willing mo talikod, di ka willing mo buhi, di ka willing na muundang sa imuhang pagpakasala, then ang Ginoo po, punto ra po diha. Muna, ayaw pagdahong na magmalipayon ka, magmaya ka, kunya magmabungahon ka, kunya magmalingkod ka niya sa Ginoo. Number 5, the danger of committing deliberate and willful sin. Nagkunin na. Number 6, the danger of being careless and undisciplined. Mabita na, disiplina yun. Ang akong mahadlukan sa magpastor, kanang way disiplina. Kaya di bitaw magpastor, bitaw tang simbahan, kinahanglan natin disiplina yun. Amen? Amen. Labi na sa itong Christian life, kinahanglan natin disiplina. Amen. And then lastly, the danger of refusing to hear the Word of God. Pag kining dito ka mga pahimangno sa Ginoo, dili ni mo ni siya paminawon, dili ni mo ni siya sundon, dili ni mo ni siya matmunan, mo resulta yun nga makastigo ka sa Ginoo or wa kay madawat na reward gikan sa Ginoo. Blessing. Ayaw ninyo nagpakaminusa ang reward sa Ginoo. Ay, Kristiyano ka rin, bigyan siya, bahalag di ko makadawat ang reward sa Ginoo. Murag yung kag si Esau. Sukot lang ka, na mawanan ka sa blessing sa Ginoo. Nga ang uban gani, nangandoy. Amen. Ang uban gani, mangayo. Ang uban gani, masina pa sa panalangin na naa sa uban. Amen. Ya pagkaman ikaw, mingon lang ka nga, panalagin mo mayo, di naras Ginoo. Kupuan mo, that's not, dili na tama nga pamunaw na sa Kristohanon. Amen. Ang Ginoo, nag-ingon na mo bless siya. So, let us desire God's blessing sa itong kinabuhi. Amen. Ayaw, pag pinarehas ni Esau nga, bahala na ng birthright na, bahala na ng blessing na, bahala na ng reward na. Basta matangbaw lang ko karon sa akong gusto. Matangbaw lang ko karon sa akong panginahanglan. Magbasol ka sa ulihin. Amen. Amen? Nakainom tumatong diya sa Facebook so na, mapriso ka. O, karon ang tonor, magbasol ka. Amen. Pagkabasulan mo ka na. Tanawa, human nga,
nakakaon si Esau. And then, na-discover niya nga ang iyang blessing, iyang giveaway. Di ba perting paita siya nila? Ha? Perting paita siya nila ni Esau. Nangilumog siya samahan mo, Father, wala na ba kailangan na habiling blessing niya? Dili pwede hindi ko makanawa itong blessing. Kung naapay na habiling niya, Father, kung naapa kay wanatag, ihatag yung taon sa kulo. Ulahin na kung ma-realize ni mo nga i-forfeit mo ang blessing sa Ginoo sa kinabuhi. Do not ever. Amen. Amen? Amen. Tinguha ang panalangin sa Diyos. Amen. So take heed the warning. Amen? Karong hapon, we will go through the Lord's Supper. I don't know, but you may need to heed the warnings. Maybe you have something that in your life na kinalang yung pakita sa Ginoo, kinahanglan mo nga libyuhon at tubangan sa Ginoo. Amen? So do it before we go to the Lord's Supper. Amen? The altar is open. You want to come, you come. God bless you. Or you may just want to do it in the seat, in your seat. Pero I would rather for us to come before the Lord, confess our sins before God. Amen? So that we can be worthy of partaking in the Lord's Supper. God bless you. After you pray, after you settle up, just go back to your seat. And then after everybody is done, we will proceed sa pag-administer sa Lord's Supper. God bless you. God bless you.